Bituin mo ang hinanakit, naging manhid man itong dibdib. Hindi tayo dapat paapit. Sa bawat banta ng karahasan, pananalig sa Diyos ang pananggalang, umaasang magbabalik ang pagkalang sa buhay, batas at kaayusan. Makinig ka naman sa bayan, makinig ka naman sa mga mamamayan. Hindi ba't iisa ang ating hangad, ang maunlad at payapang Pilipinas? Sa bawat banta ng karahasan, pananalig sa Diyos ang pananggalang, umaasang magbabalik ang paggalang sa buhay, batas at kaayusan. Makinig ka naman sa bayan, makinig ka naman sa mga mamamayan. Hindi ba't iisa ang ating hangad, ang maunlad at payapang Pilipinas? Pagkakaisa ng kabataan, buod na matibay. Pagkakaisa ay sandata, ang tanging pag-asa. Ikaw, ako, magtatagumpay tayo, sama-sama mga agila ng pagbabago. Sa bayan, makinig ka naman sa mga mamamayan. Hindi ba't iisa ang ating hangad, ang maunlad at payapang Pilipinas? Ang maunlad at payapang Pilipinas. Thank you, Sir Dindo. Hello! At para kilalanin Sir Dindo Fernandez, ay makipagkwentuhan muna tayo sa kanya. Good morning and welcome to Rise and Shine Pilipinas, Sir Dindo. Unang-una, Sir... Yeah, good morning too. Unang-una, Sir, paano mo sinimulan yung iyong career sa mundo ng musika at anong naging inspirasyon mo dito? Well, bata pa lang kasi ko, alam ko na parang I have this voice na sabi ko, gusto ko yung voice ko na to is magamit ko para sa mas nakararaming tao. So, doon nagsimula yun. Ever since nung bata ako, meron ako nakikita sa sarili ko na potential. And I want to use this potential para sa kabutihan ng kapwa natin. So, Sir Dindo, nakapag-release ka ng 2 original songs mo noong isang taon, which is entitled Akala Ko at Makinig Ka. Ano ba yung kwento sa likod ng mga kanta na to? At ano yung nagtulak sa'yo para i-pursue yung kanta na to? Well, those 2 songs are my stories, no? Storya ko yon, especially yung Akala Ko. Parang may mga times o may pagkakataon at may mga tao na we thought siya na yung answer dun sa mga hinahanap natin, di ba? Pero may mga bagay talaga na hindi natin mapangahawakan, no? That is the story of Akala Ko. And then the Makinig Ka, I wrote that song during the peak of the pandemic. Yeah. Remember yung time na yon, parang lahat tayo parang nowhere to go, no? And then yung mga tao hindi nakikinig sa gobyerno. And then meron din tayong mga officials sa parang hindi naka-align sa directions natin ng Pilipinas. So doon ko nasulat yung kanta na Makinig Ka. Sabi ko, I need to write this song and inspire people. And very patriotic kasi akong tao. So, yun yung paraan ko para makatulong naman tayo.
At sir, nabalitaan namin na wala ka talagang formal music training at pagsali lamang ng church choir ang nakatulong sa iyo. So tingin mo ano yung naging papel ng church choir sa iyong buhay at pagiging isang magaling na singer? Naku, malaki. During that time, syempre, bata pa ako noon, parang yung leadership, yun talaga yung number one ay tinuro sa akin. Yung tinuro sa akin nung pagiging choir member and confidence, of course, sa sarili ko. And sir, thank you very much sa pagbibigay ng oras sa amin ngayong araw. And pakinggan muna natin yung pagkanta ni Sir Dindo Fernandez. Yeah, of course. Thank you very much. Sa bayan, makinig ka naman sa mga mamamayan. Hindi ba't iisa ang ating hangad, ang maunlad at payapang Pilipinas. Sa bawat banta ng karahasan, pananalig sa Diyos ang pananggalang, umaasang magbabalik ang paggalang sa buhay, batas at kaayusan. Makinig ka naman sa bayan, makinig ka naman sa mga mamamayan. Hindi ba't iisa ang ating hangad, ang maunlad at payapang Pilipinas. Pagkakaisa ng